gahapon ana preparation sa U-turn kunya nag-run through me sa among himuon nga lesson. So naay duha ka lesson among gi-prepare. Ang isa about sa naman may kanang lesson 16. Ang lessons namo 16 ka buok. So start niya sa lesson 1 which is salvation na mag-review mi sa katong uban nga mga outreach except sa paradise. Sa paradise kay diretso na mi sa lesson 2 which is eternal security. So salamat sa Ginoo sa kinabuhi ko sa mga young people na willing paggamit as mag-handle sa Bible study. Sa among goal nga mas smaller gyud ang groups para mas intimate ang pag-share dito, pag-sharing. Unya salamat po atong sa nahitabo nga OCC. Naka-kuan po, naka-kadak ata sa event ko nato. Salamat sa daghan ng mga bata nga nag-attend. And sa mga prayer warriors po nga nag-attend, mga nag-assist. So, padayon ta sa ito ang short na exhortation karon nga hapon. Wala ko kabli sa inyong mga Biblia sa libro sa Pinadayag City, versikulo 9. Revelation 7:9. Revelation 7:9. Akong basahon sa Cebuano. Verse 9. Iwan ang pulong sa Ginoo. Humani ini akong nakita ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan o katawhan o pinulungan, nagtindog sa atubangan sa trono o sa atubangan sa nating karnero, nagsulob og puti nga bisti nga tag-as o nagkupot og mga palwa sa palmera. So sa ibang tanong nga si John ang nagsulat ani, siya po ang gihatagan sa Ginoo vision o vision man nakita ni John ani nga naay kuan daw crowd, dako kay nga crowd sa katawhan nga walay makaihap. Kung imagine sana nga kadaghan ng mga tao nga dili daw maihap. Tapos kanina mga tao lahi-lahi sila, lahi-lahi sila mga nasod, lahi o kanang pinulungan, tapos lahi-lahi sila nga mga tribo. Ano ni description ni John, niya nagsuot sila og puti nga sanina, white robes nga naghawid og katong palmira. Kini nga vision no nagahatag sa ato og kanang picture or glimpse sa ginatawag nato ni og kanang culmination. Mo ni atong end goal or objective nga maabot ang time nga tapupon tanan sa tao sa Ginoo ang mga tao from every tribe, from every nation nga mo daw akong giingon nga mo ni ang culmination moral end goal sa atong mission. Okay, ang hitaboan ni naga-worship sila sa Ginoo. Kay ingon pa ni John Piper, familiar ba man John Piper? Ano siya nga, ang worship naga-exist. Ang mission naga-exist because worship does not exist. No, kung mahuman na ang tao nga kasangyawan, unya ang mga tao mag-worship sa Ginoo, tanang tao mag-worship sa Ginoo, mahuman na po ang mission. Pero ang worship magpabilin. No, pag nabot sa langit, wala na may mission, wala na may kailangan i-reach out. Kaya na-reach out naman tanang tribe, tanang nation, tanang mga pinulungan. So, ato makita po diri nga verse nga mo ni ang kanang redemptive plan sa Ginoo nga i-reach out gyud ang tanan klase sa tao. Meaning ang kaning nature sa gospel is not exclusive. Di ba? Ang nature dai sa gospel is inclusive. Para sa tanan. Walay gipili nga people group. Walay gibiyaan nga people group. Tanan tao gusto gyud i-reach out sa Ginoo. Murag sa kuan ba maato ni makita nga example sa Noah's Ark bitaw. Dito padaan gi-picture na dito ang pagluwas sa mga creation ni God. Nga tanan klase sa hayop luwason gyud. Naagi representative every tribe, every nation. Niya mo na mahitabo sa
Revelation 7:9 ang culmination nga diha na magtakop tanan nga mga gi-reach out nga mga tao. No, regardless unsa imong background, unsa imong ethnicity, ang salvation is available para sa tanan. Ang Pilipinas, according sa kanang Joshua Project, wala siya kanang website na siya nga nag-monitor sa mga people group sa tibuok kalibutan o pila na ang percent nga na-reach out o pila pa ang wala na-reach. So ang Pilipinas naay 202 ka people groups. Imagine, daghan kaayo. Unya, 28 ka buok ang considered unreached. No, wala pa sila or less than 2% pa ang Christian. Pag less than 2% ang Christian sa usa ka people group, halimbawa Kamayo tribe, if less than 2% ang population sa Christian, considered pa na siya as unreached. Unya, naay 9 ka buok unreached tribe nga ang tawag ni unreached frontier, meaning wala pa'y cultural worker ana na tribe. Wala pa'y known nga na kanang wala pa'y known nga kanang na Christian ba ana nga tribe. So naapay 9 ka buok people group. Imagine daghan pa gyud. So according ani nga website sa Joshua Project, around 5.8 million pa ang wala pa na-reach sa gospel. Sa Pilipinas pa lang na nga mga people group. Unya ang atong culmination baya according sa Revelation, ang vision gibali sa Ginoo nga tanan tribe na agyud na luwason gyud sa Ginoo. Na agyud representative. Dili man tanan pero naay pipila nga luwason sa Ginoo. So sa ato karon kani nga passage nag-serve siya as kanang pagdasig sa ato sa mission nga mga buhaton. Nagpa-remind sa ato ba nga ang pag-share sa good news is para sa tanan o para sa bisan asa nga lugar. Di ba? Mo man na ang ginahimo sa WMU circuit, di ba? Naagyoy pag-ila sa mga missionaries from different tribes. Sitawagan ninyo ana, gina-act ninyo ang buwan. Gina-act ninyo ang missionary, di ba? Ginastorya ninyo ang ilang mga testimony. So, atong mapamalunungan diri nga ang mission or atong mission field is dili lang limited sa programa sa simbahan. Dili lang kita kay nag-focus man ta karon sa karon nga year atong gina-focus ang labisma o ang New Paradise. Pero dito to kalimtan nga naa tay responsibility sa pagpaabot sa gospel ngadto sa mga katribuhan, sa lain nga mga tribo, sa lain nga mga lugar. Pero sa ato dili naman ta gyud able, di ba? Di man ta able nga makaadto pa lang pag mga tribe, mga bukid, sa masaka pa ta dito sila ha. Pero naatay mabuhat. Dili pa sabot kay di ta kaadto, naatay mabuhat. Pero naagya pag tay mabuhat. Una, pag-pray, di ba? Pag-pray. Ang pasang ginabuhat sa WMU nindot kay nang nag-pray mo sa mga kani specific tribes, mga katuwa kong gi-translate last case sa mga Muslim yata to. No, Muslim to. Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. So, naatay mga worker po na dito, mga SPC worker, mga babae pa gyud. Kauban na mo sa FBYA nga kuan gyud sa ilahang time nga mag-reach out sa mga Muslim. Kailangan siya og kanang long term kay dili man pwede nga mo-diretso ra kadto sa iyang ang relationship gyud imong i-build ana. Ikaduha, mo to una kay praying. Ikaduha kay we can support financially sa pagtabang sa mga missionaries nga moadto ana ang mga lugar. No naatay pwede ta magig-partner ani through Nehemiah Teams. No karong summer maabot na pud ang Nehemiah Teams from May to June. 1 month ra na siya nga mission trip mo. Meaning short mission trip ra gid siya. So ginadtoan ang mga lugar nga ginadtoan sa Nehemiah Teams, mga unreached o mga hard to reach. Kanang hard to reach, mga geographically hard to reach, kanang lisod sila at tuon nga lugar tungod sa kalayo sa kanang area. O last akong remember katong na pinakadaghan sa history sa Nehemiah Teams, pinakadaghan ang Bethel ang nagpadala ng ayang people. So 16 ka buok ayang people diri sa Bethel. So kanang garbo nato ba na nakapalalatag nga nakadaghan sa history sa Nehemiah Teams from one association lang. So among atuan nato sa hinuog higaonon tribe.
Oh, mag-pastor ba to niya? Kauban ako ato si Arlene, sila Lady Castillo, Francisca, Pastor Long, o ang uban from other association. Dumduman na mo, grabe yun ang time tag. O si Jimmy, pero like sila nga, wala sila sa Himayan teams, sila yung lahit niya. Grupo po. Pero same raming orientation, same raming training. So kana, pinita na makatabang. So kung naatay kuan, natay mga contacts, kung pagdasig niya sa ato aron niya, aside from focusing sa atong outreach diri, magahin po tag time to pray for those tribes nga wala pa na reach out and to support them if able ta sa mga missionaries nga nagkailangan og suporta labi na natin moabot ay nga Nehemiah teams. So unta kini nga vision makapa-inspire sa ato aba nga double time pag yun and to really embrace our role sa kaning global mission. Matawag man nga global yun ang mission sa Ginoo. Dili lang sa kanang gamay lang nga portion sa kalibutan. Global yun, pero kalibutan ang mission sa Ginoo nga makapa-share ta sa ihang ugma nga atong nadawatan first hand sa Ginoo and ang message sa salvation atong ma-share sa ilaha sa tanan sa asa nga tribe and ato ang tingwaon, ato ang paglagtaw ba nga kana sila nga mga tribe makauban nato puhon sa ato ang eternal worship with our Lord Jesus Christ. Maman itong end goal ang Revelation 7:9. Tanan tribo, tanan nasod, tanan lingwahe magtapok dito to worship the Lord. So dalaygon kaayo ang Ginoo, mo to ang pulong sa Ginoo karon nga gabi. Kung ibalik sa leader. Salamat, Pastor.